Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Rob Rances. Wala na siyang sinabi kundi isinare lang niya ang opinion, concurring opinion ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Itong desisyon ng Supreme Court na final na ibinasura na nila ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Okay. Ang ganda ng pagkasalita. A house that ignores the Constitution to achieve a political end build its house on sand. Galing, oh. Biblical. We do not protect the person of the Vice President. We protect the office of the Vice President and the very framework of our democracy from the whims of a hurried majority. Galing! Oh. Saluduhan natin itong mga maestrado natin ng Korte Suprema. A house, sabi lang niya, kasama na dito si Senator Soto. Kahit hindi siya member ng house, kasi sa lahat ng mga mambabatas, siya lang ang naririnig natin na grabe ang kanyang reklamo. Hindi niya talaga matanggap-tanggap ang desisyon ng Korte Suprema. To a point na nagsabi na siya na ang Supreme Court inamend na nila ang konstitusyon. Kaya mag-usap-usap kami sa House. Sabi niya, para kami na ang mag-amend sa konstitusyon. Grabe naman itong Senate President na ito. I don't know saan nanggagaling yung kanyang hugot. Bakit? Grabe ang kanyang hindi niya talaga matanggap. Mabuti pa yung kanyang kaibigan, si Senator Ping Lacson. Even if you agree or disagree, even the decision is just or unjust, fault or faultless, we need to respect the Supreme Court decision. They are not called the gods of power for nothing. Ganun ba? Ang ating napakagaling, napakatalino, law expert, constitutional expert na Senate President, sabi niya, hindi pwede yan. That's judicial overreach. Sinasabi niya. Nagre-reklamo pa siya. Bakit daw wala man lang dissenting opinion o dissenting vote? Ay bakit? Mas magaling pa siya sa mga maestrado. Ang gusto niya is, kung 15 yung bumoto, kahit man lang daw isa, 14-1 o 13-2, parang ganun ba? Ang hindi niya matanggap yung unanimous. Bakit? Sabi yun. A house. Yun daw. That ignores the Constitution. To achieve a political end, builds its house on the sand. Parable yan ng Panginoong Hesus. Na kung ang tao, nandyan yung salita ng Diyos, binasa niya, nakinig siya, hindi naman niya sinunod, para siyang nag-build ng house siya sa sand, dahil walang matibay na pundasyon, pagdating ng mga unos sa buhay, lagapak siya. Yung tao na nakikinig sa salita ng Diyos at tinutupad niya, yon yung house niya, he built it on a rock. Dahil matibay ang pundasyon, kahit anong unos diyan, kahit bagyo Yolanda matibay. Ganon yon. Kaya salamat itong biblical truth na ayun. Klaro naman na gusto lang nilang patalsikin si VP Sara. Kasi siya yung pinakamalakas na makakalaban nila o niya. Alam niyo na sino yung amo nila sa house noon na minaniobra ang lahat.
Oh. So, we are not protecting the person of the Vice President. Correct. But we protect the office of the Vice President and the very framework of our democracy from the whims of a hurried majority. Oh, mga kongresista, yung 215 na pumirma, hurried, perma. Walang basa-basa doon sa complaint eh. Ano ba yan? Nang dahil lang sa pundo. Tapos sasabihin nyo, wala kayo natanggap. Hindi kami, we were not born yesterday. Sayang yung pera ng taong bayan na binigay lang na ayuda, tapos saan napunta? Flood control? O ano ngayon nangyayari sa mga flood control natin? So, marami pong salamat, mga kagalang-galang na sino pa ba yung unang nabasa ko nagbigay ng opinion? Si Justice Ami Lazaro Javier. Ang ganda yung sabi niya, hindi nasunod ang due process. Sabi niya. Si Justice Hernando, mayroon pang isang justice na, ano ba yan? Doctrine of Operative Pact. Hindi pwede yan. Okay, so, yan na. Naiset na. Mayroon ng very clear guidance ng Supreme Court paano nila gagawin yung impeachment. Kaya sinasabi nitong si Senator Soto na impeachment is now an impossible dream. I don't think so. Sa iyo lang yun. Impossible dream. Kasi ang mga kongresista, okay man sa kanila. We will abide. We will revise the House rules to comply with the requirements of Supreme Court. Ganon. Bilib ako dito kay Congressman Attorney Joel Chua. Ganon ang kanyang statement. Ganon din si Congressman Ridon. Pinupuri pa nga niya yung desisyon na pabuti pa daw dahil gumanda. Dapat ganon. Huwag nang i-question na okay sana kung ang kumi-question sa desisyon ng Supreme Court yung mga abogado. Magkapatid na Cayetano, sina Escudero, sina Kiko, sina Marcoleta, wala tahimik eh. Ito namang hindi abogado ang Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig na Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan ng Mugero. So, ano niya ang balay. Sandig na niya ang hero. So, muna niya ang itsura gid sa iyang balay. Og muna ni gidakoon sa buslot sa balay ni ate. So, mga luag na gid kayo ang buslot sa iyang balay, mga lata na gid kayo ang hero niya. So, karaan na gid kayo nga balay. Makita gid nimo nga panagid ulan na nagyuro. Mauna ni ang ilang kahintang nila. Ilang pagpuyo. Ang ilang mga hero, lata na gid kayo. Diri dapit, so sako lang gyud ang ilang giatok dinhi dapita sa ilang dool silang kwarto. So isod gid kayo ang ilang pagpuyo. So karon ti pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga lata ng hero og gipang nagatop lang gani mo og sako. 15 na katuig. 15 na katuig ang hero. Oo. So gikuha na lang ninyo ang uban og sako. Ako para nga kuan niptan aw kuan Mm. kanang tulo. May mga eskwela nga kuan. Isod ni kaayo. Na may mga eskwela. So pila ka bukti imong eskwela te? Kuan duha. Duha. Oo. So unsa na yung mga grade? Grade 7 o grade So insa dayto inyong panginabuhian? 3. Kuan na pa ng contraction ra ang yang bana kuan
magtrabaho na dahil sa panimalay ang iyang asawa. So lisod gyud ang ilang panginabuhian. Oo, wala gid kay tungod ra sa pampalit og bugas. Gakalisod pa gani magpalit og bugas. Oo, so salamat. Salamat sa Ginoo nga sa naghatag sa sin. Oo. Nga among gihatag sa kalingiro. Salamat kaayo.